Mula sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Attorney Reggie Tongol at si Angela Lagunzad. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang balita. Department of National Defense pag-aaralan pa kung maaaring tumulong ang Pilipinas sa Amerika kung papasok sa digmaan laban sa North Korea. Disaster management ng bansa maghahanda na rin sakaling sumablay ang missile ng North Korea at maapektuhan ang bansa. Contingency plans para sa mga overseas Filipino workers na maaapektuhan sakaling ituloy ng North Korea ang bantang missile strike sa Guam, inihanda na ng Foreign Affairs. Senator J.V. Ejercito ipinawalang sala ng Sandigang Bayan sa kasong illegal use of public funds na isinampa ng Office of the Ombudsman. Senator Gringo Honasan nagpiyansa na sa kasong GRAP matapos maglabas ng arrest warrant kahapon laban sa kanya ang Sandigan Bayan. Mga pulis nakasabwat ng mga paruhinog, paiimbestigahan kay Police Chief Inspector Jovi Espinido. Ozame City Police Chief hindi muna ililipat ng destino ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa dahil sa bantang paghihiganti ng mga paruhinog. Magnitude 6.3 na lindol na itala sa Nasugbu, Batangas. Mga empleyado sa ilang gusali sa Metro Manila lumikas. Nasa 200,000 poultry animal sa San Luis, Pampanga nakatandang sunugin ng Department of Agriculture dahil sa avian flu outbreak. Naghahanda na ang mga embahada ng Pilipinas sa Guam, Japan at South Korea para sa kaligtasan ng mga Filipino worker na maaaring maapektuhan sakaling lumala ang sitwasyon dahil sa missile threat ng North Korea. Ito ang balita ni Maki Libredillo. Mahigpit na binabantayan ngayon ng Department of Foreign Affairs ang sitwasyon ng mga Pilipinong nasa Guam, Japan at South Korea kasunod ng bantang missile strike ng North Korea. Ayon kay DFA spokesperson Robespierre Bolivar, nakikipag-ugnayan na sila sa embahada ng Pilipinas sa mga naturang bansa upang maisaayos ang contingency plans sakaling matuloy ito. May mga eksperto na nagsasabi na yun na hindi naman pa ganun ka-credible ang threat. Pero siyempre hindi natin pwedeng sa walang bahala yung mga ganitong klaseng tension. Sa ngayon, anya, ay nakikipag-usap na rin ang mga opisyal ng konsulado ng Pilipinas sa Guam sa mismong gobyerno nito upang magtugma ang mga hakbanging pangkaligtasan sakaling lumala ang banta ng NOCOR. Ngayon, given this new development, ina-update ng embahada yung kanilang contingency plans para maging angkop dun sa mga current developments. Sa kabila nito, hinikayat pa rin ng DFA ang mga Pilipino sa mga naturang bansa na manatiling kalmado. Sabi nga nilang konsulado natin, miski yung mga tourist arrival sa Guam ay patuloy pa rin ang pagdating. Tinatayang aabot sa halos 43,000 ang mga Pilipinong nasa Guam. Maki Libradilla, UNTV News and Rescue, Pasay City. Posibleng talakayin sa susunod na summit ng Association of Southeast Asian Nations ang umano'y pagkakaroon ng panibagong reclamation activity ng China sa South China Sea. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Iniulat ng Asia Maritime Transparency Initiative, isang Washington-based think tank na patuloy ang reclamation activities ng China sa Paracel Islands. Batay sa ulat na inilathala nito noong August 9, nagpapatuloy ang paggawa ng istruktura sa 3 North at Middle Islands at pagdadagdag ng mga infrastruktura at pasilidad doon. Dagdag pa ng AMTI. Mahalaga ang ginawang pag-upgrade ng China sa kapasidad nitong pangmilitar sa South China Sea sa pamamagitan ng mga itinayong military infrastructure sa Paracel Islands. Ayon naman sa Malacanang, kinakailangang makapagsagawa ng masusing pag-iimbestiga hinggil sa ulat na ito. It would be best if this apparent evidence can be vetted for accuracy, if only to preserve the trust and confidence that all disputants over the territory in South China Sea, South China, West Philippine, North Natuna Seas need to have in each other going forward.
Dagdag pa ng kalihim, kinakailangang talakayin ang issue sa susunod na ASEAN Summit. The continuing reclamation and militarization of disputed territory in these waters, if the report and photos from a Washington-based think tank are accurate, these can be taken up in ASEAN, by the ASEAN in future discussions. Ipinagtanggol naman ng opisyal ang pahayag kamakailan ni Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano na kaya hindi na isinama sa ASEAN Joint Communique ang reclamation at militarization sa South China Sea dahil itinigil na umano ng China ang reclamation activities. We made that statement in context of Philippine claims. Okay, not within Philippines, walang nire-reclaim ang China regarding matters pertaining to us. Okay, para patungkol sa atin. Pero kung yung katulad ng mga bagong mga developments, that will have to be taken up on the future ASEAN discussions. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Dinismiss na ng Sandigan Bayan ang kasong isinampa ng Office of the Ombudsman laban kay Senador Joseph Victor o JV Ejercito. Ito ang balita ni Joyce Balancio. Pinawalang sala ng Sandigan Bayan 6th Division si Senator Joseph Victor Ejercito sa kasong illegal use of public funds na isinampa laban sa kanya ng Ombudsman. Kaugnay ito sa umanay maanumalyang paggamit ng senador ng 2.1 million peso calamity fund ng San Juan City taong 2008 upang ipambili ng mga baril. Sa inilabas sa desisyon ng Korte kahapon, sinabi nitong kinatigan nila ang inihaing demurrer to evidence ng senador na humihiling na i-dismiss ang kaso dahil sa kawalan ng ebidensya. Ayon sa Sandigan Bayan, bigo ang prosecution na patunayan sa paglilitis ng kaso ang naturang akusasyon. Maliban kay Senator Ejercito, pinawalang sala rin ng korte ang 14 nitong kapwa-akusado na dating city councilors, kabilang si former San Juan City Vice Mayor Francis Zamora. Kasabay na acquittal sa kanila ng korte ay ang paglilift ng whole departure order laban sa kanila. Sa isang pahayag, nagpasalamat naman si Senator Ejercito sa Sandigan Bayan sa pagsulong ito ng hustisya at pagiging patas nito sa kaso niya. Masaya rin ang senador dahil nalinis anya ang kanyang pangalan. Patunay anya ito na hindi siya nagkamali sa pagtitiwala sa judicial system ng bansa. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, Sandigan Bayan. Samantala, naglagak na ng piyansa si Senador Gringo Honasan sa kasong graft and corruption sa Laguna matapos maglabas ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan kahapon laban sa senador. Ito ang balita ni Sherwin Kulubong. Voluntaryong sumuko kaninang umaga sa Binyan City Police sa Laguna si Senator Gregorio Honasan II. Ito'y matapos maglabas kahapon ng warrant of arrest ang 2nd Division ng Sandigan Bayan laban sa mambabatas dahil sa kasong graft kaugnay sa umano'y maanumalyang paggamit sa kanyang 30 million peso pork barrel fund noong 2012. Ayon kay Police Regional Office 4A Director Mau Aplasca, dumaan sa booking procedure ang senador kung saan kinuna ng mugshot, fingerprints at blood pressure. Matapos ito ay sinamahan nila si Honasan sa Regional Trial Court Branch 25 sa sala ni Judge Teodoro Solis at naglagak ng 60,000 pisong piyansa. Pagkatapos ng booking procedure, dinala na namin sila sa court. At yung court naman, nag-issue ng, after nung na-approve yung kanyang bail bond, nag-issue ng release order yung judge. At ang sabi nung judge, yung release order will be delivered to the Sandigan within the day para ma-inform din yung Sandigan Bayan na nag-post siya ng bail at saka na-issue na yung release orders. Naging questionable umano ang paggamit sa pondo ng mambabatas dahil inendorso ng senador ang Focus Development Goals Foundation Incorporated bilang partner NGO nang hindi sumusunod sa procurement requirements. Ayon sa staff ng Sandigan Bayan 2nd Division, pinapayagan ng korte na magpiyansa ang mga akusado sa mas mababang korte katulad ng Regional Trial Courts kung sa labas ito ng Metro Manila. Yan din po ang tanong namin sa mga lawyers na bakit sa Binyan, pero nung nagtanong kami sa court, pwede naman daw yun na tatanggapin nila yung bail bond. So after learning na pwede naman, doon na namin siya dinala sa court. Kahapon at kanina, isa-isa na ring nagpiyansa ang 9 na kapwa-akusado ng senador sa Sandigan Bayan. Sa isang pahayag naman kahapon, nanindigan ng senador na inosente siya sa mga kasong isinampa sa kanya at patuloy siyang lalaban para patunayan na hindi totoo ang mga akusasyon sa kanya. Sa September 22, nakatakdang basahan ng sakdalang senador ng korte.
Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Laguna. Inatasan ng pamunuan ng pambansang pulisya si Police Chief Inspector Jovi Espinido na imbestigahan ang mga pulis na kasabwat ng mga paruhinog. Nakiusap naman ang mga residente ng Ozamis City na huwag munang ilipat ng destino si Espinido dahil sa umunay bantag paghihiganti ng mga paruhinog. Ito ang balita ni Monokson. Agad na pinasimula ng PNP ang intelligence gathering upang matunton kung sino ang mga pulis na kasabwat ng mga paruhinog. Si Ozamis Police Chief Jovi Espinido ang inatasan na magsagawa ng investigasyon sa mga sangkot dito. Kaalinsabay ito ng direktiba ni Pangulong Rodrigo Duterte na papanagutin ang mga pulis na nakikipagsabwatan sa mga iligal na gawain ng naturang pamilya. We will backtrack on how many decades, how many years were they, itong grupo na to, they were the one conducting all these other activities there, di ba? So titingnan natin sino-sino yung posibleng na-involve. Ang mga nasabing pulis ang sinasabing nagsisilbing hitman sa mga ipinapapatay umano ng mga paruhinog. Napag-alaman din ng PNP na kabilang sa death squad ng mga paruhinog ang ilang pulis sa Ozamis City. Meron pa yan. Titingnan natin, sino ba? Kasi ang titingnan, nung na-assign ka ba dyan? Noong mga panahon na yon na sila ang mga leader dyan o namamayagpag, ano yung mga possible participation mo? So we will backtrack. Now, if there's an intelligence report, then that report will be included kung sino itong mga personnel that were involved in the past. Sa kabila ng mga request kay Espinido sa ibang lugar, nagdesisyon si PNP Chief Ronald Bato de la Rosa na wag muna itong alisin sa Ozamis City. Sa isang statement, sinabi ni De La Rosa na natatakot ang mga residente sa Ozamis na baka gumanti ang mga paruhinog, kung kaya't mas makabubuti na doon na lamang muna si Espinido. Ayon kay De La Rosa, mayroon na silang pinagsususpetsahan na ilang pulis na konektado sa mga paruhinog. Subalit kailangan ng masusing investigasyon upang matiyak na kasabwat ito ng naturang pamilya. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Hindi pinagbigyan ng Ozamis RTC ang hiling ng magkapatid na paruhinog na makadalo sa libing ng kanilang ama sa Ozamis City. Ito ang balita ni Weng Fernandez. Bigo ang magkapatid na Nova Princess at Rinaldo Paruhinog Jr. na makumbinsi ang Ozamis RTC na payagan silang makadalo sa libing ng kanilang mga magulang at kapatid sa Ozamis ngayong Lunes. Ayon kay Judge Edmundo Pintac ng RTC Branch 15, mahirap umano sa loob niya ang desisyong ito, subalit mas nangibabaw ang kapakanan ng maraming tao. Security of the accused. That's the primordial concern. That's why the court denied their motion. Ayon naman sa Ozamis PNP, may mga report silang natatanggap ng paghihiganti ng mga supporter at sympathizer ng mga paruhinog. On the part of the PNP, we oppose the said motion because we received intelligence reports. There is a plan of rescue and there is also a sightings of kanang armed men coming from Lanao del Norte, and there are also reports of consolidation from the supporters or the sympathizers. So yun ang kinoconsider natin, no, na it would be a risk kung dadalo pa sila sa libing. Wala namang magawa ang kaanak ng pamilya Paruhinog kundi tanggapin ang desisyon ng korte. I-report namin ito sa mga attorneys na siguro papalibing na lang din. Medyo emotional po kayo. Okay lang. Nauna nang nabanggit ni Police Chief Inspector Jovi Espinido na walang problema sa kanya kung pauwiin ang magkapatid na Paruhinog sa libing ng kanilang mga mahal sa buhay. Kung ako lang ang tatanungin, no, uwiin ko kasi humanitarian reason naman, no, papa niya mahal sa buhay na yung nawala, dapat maski for last chance lang ba na makatingin siya sa mahal niya sa buhay. Weng Fernandez, UNTV News and Rescue, Ozamis City. Susunod sa ito ang balita.
Nasa 200,000 poultry animal sa San Luis, Pampanga nakatandang sunugin ng Department of Agriculture dahil sa avian flu outbreak. Iba't ibang paraan ang pag-iinspeksyon ng mga container sa Bureau of Customs iminungkahi ni Muntinlupa Representative Rufy Biazon na dating commissioner ng BOC. Bakbakan sa Marawi City, posibleng umabot pa hanggang 2 buwan. Gastos ng pamahalaan sa Marawi Rebellion, umabot na sa 3 bilyong piso. COMELEC Chairman Andres Bautista, iniimbestigahan na rin ang Presidential Commission on Good Government dahil sa posibleng mga paglabag nito noong namumuno pa sa PCGG. Deklara na ang pamahalaang panlalawigan ng Pampanga ng state of calamity dahil sa avian flu outbreak. Mula sa Pampanga, ito ang balita ni Joshua Antonio live. Joshua, go ahead. Attorney Rez, nakatandang sunugin ng Department of Agriculture ang nasa 200,000 manok dito sa bayan ng San Luis dahil sa avian flu outbreak. Ayon kay Secretary Manny Piñol, hindi anya agad naiulat sa kagawaran ng insidente kaya tumabot na sa 37,000 ang iba't ibang uri ng ibon na ang namamatay mula pa noong Abril. 6 na poultry farms sa San Luis ang apektado. Hindi nga pwedeng igatayan kasi ipapasunog ko nga eh. One, yung wild birds kasi di ba malapit sa Catapos Swamp yan. So we're looking at possible spread through smuggling of Peking ducks from China. Ipinagbawal na rin ang kagawaran ng pagbiyahe ng poultry animals palabas ng Luzon. Nagsagawa na rin ng quarantine measure ang DA sa Barangay San Carlos sa Santa Rita dahil dito naitala ang maraming namatay ng mga manok. May checkpoint sa 2 barangay upang di mailabas ang mga manok at itlog. Tinukoy ng DA na avian influenza type A subtype H5 ang kumalat na virus at hindi rin maaaring kainin ng tao ang mga naapektuhang hayop. Wala namang naiulat na transmission ng naturang virus mula sa ibon papunta sa tao. Subalit nagpaalala naman ang Department of Health sa mga residente na nakatira sa naturang bayan lalo na mga malapit sa mga poultry. Magtakip ng bibig at ilong kapag bumabahing o inuubo, maghugas ng kamay, huwag pumunta sa malapit sa mga poultry at kung may mga simptomas ng lagnat at nakakaramdam ng panghina ay kaagad na magpatingin sa doktor upang masuri. Attorney Red, sa ayon naman kay Secretary Piñol, tatagal ng 90 araw ang quarantine period sa mga apektadong lugar dito sa bayan ng San Luis. Attorney Red. Joshua, isang katanungan lamang, no? Ano ang reaksyon ng mga residente dyan sa Pampanga tungkol dito sa kawalan ng kanilang kabuhayan? Attorney, yung unang na-interview namin kanina ang may-ari ng mga poultry dito doon sa bayan ng San Carlos ay unang sinabi nito nung tanungin natin yung ganon kung paano ang magiging kalagayan ng kanilang hanap buhay. Una ay maapektuhan ng kanilang hanap buhay at nanawagan sa pamahalaan na tulungan sila kung ano yung dapat gawin nila kasi ang kabilang sa pinagkukuhanan nila ng pera o hanap buhay ay yung pag-aalaga ng mga manok dito sa bayan ng San Luis. Attorney Reg. Maraming salamat, Joshua Antonio, nagulat ng live mula sa Pampanga. Sa ibang balita, nanguna sa pinakamayamang kongresista base sa 2016 Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Si Juan Pacman Party List Representative Michael Odilon Romero na ngayon ay nagtatago dahil sa kasong kinakaharap nito. Ito ang balita ni Grace Cassie. Mahigit 7 bilyong piso ang asset ni Juan Pacman Party List Representative Michael Romero base sa 2016 SALN na inilabas ng mababang kapulungan ng Kongreso. Siya ang pinakamayamang kongresista sa kasaysayan ng Kamara.
Hindi na nakita pa sa sesyon si Romero mula 2017 nang maglabas ng warrant of arrest ang Manila Regional Trial Court laban sa kanya dahil sa kinakaharap na 3.4 million pesos qualified theft case. Pumapangalawa kay Romero sa may pinakamalaking asset si Diwa Party List Representative Emeline Aglipay Villar, asawa ni DPWH Secretary Mark Villar. Ilan pa sa mga kongresista na pinakamayaman ay sina Negros Oriental Representative Alfredo Benitez, Ilocos Norte Representative Imelda Marcos at Quezon City Representative Feliciano Belmonte Jr. Pangsyam naman ang top campaign contributor ni Pangulong Rodrigo Duterte na si Davao del Norte Representative Antonio Floyrendo Jr. habang nasa pang-50 naman si House Speaker Pantalon Alvarez. Pinakamahirap naman si Kabataan Party List Representative Sara Ilago na may asset na 50,000 pesos. Obligadong magsumite ng kanilang asset ang lahat ng empleyado ng pamahalaan. Maaaring maharap sa kaso o maalis sa serbisyo ang hindi magdedeklara ng tamang ari-arian. Tulad ng nangyari kay dating Chief Justice Renato Corona na na-impeach dahil sa maling deklarasyon ng kanyang salin. Grace Casin, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Hindi maaaring ipaubaya sa 24-member Constitutional Commission na planong buuin ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang pag-amyenda sa konstitusyon ayon kay Senator Franklin Drilon. Ito ang balita ni Nel Maribuho. Magastos talaga ang konstitusyon. Now, do not tell me that the composition of that constitutional body would be wiser, would be more honest, walang pinoprotektahan na vested interest. Nangihinayang si Pangulong Rodrigo Duterte sa bilyong pisong gagastusin ng pamahalaan sa pag-amyenda ng konstitusyon sa pamamagitan ng Constitutional Convention. Kaya nais na lamang niya magtalaga ng 24-member Constitutional Commission. Ngunit ayon kay Senate Minority Leader Franklin Drilon, pag-aaral lamang sa mga probisyong posibleng baguhin ang trabaho ng CONCOM. Walang kapangyarihan ang Constitutional Commission na mag-amend ng saligang batas. Ang may kapangyarihan ang Kongreso sa pamamagitan ng CONAS o ang Constitutional Convention. Ang mga irerekomendang amyenda ng CONCOM ay dadaan pa niya sa masusing debate ng mga mambabatas. Ayon naman sa Malacanang, nagpahayag na ng suporta ang liderato ng Kongreso para sa constitutional body na magbabalangkas ng charter change. The President and the leaders of Congress have expressed support for a constitutional commission to assist in drafting amendments, and several groups have already been conducting research on fora on federalism, presidential and parliamentary system. Umusad na sa mababang kapulungan ng Kongreso ang panukalang pag-amyenda sa konstitusyon sa pamamagitan ng Constituent Assembly at posibleng sa taong 2018 ay mag-convene na bilang CONAS ang Kongreso. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Samantala, minumungkahi ni dating Bureau of Customs o BOC Commissioner at ngayon ay Muntinlupa Congressman Rufy Biazon ang mga pamamaraan sa pag-iinspeksyon ng mga container upang maiwasan ang smuggling at pagpupuslit ng iligal na droga sa bansa. Ito ang balita ni Grace Casin. 10,000 container ang dumarating sa Bureau of Customs araw-araw. Sa dami, imposible nang sumailalim ito isa-isa sa physical inspection at verification. Sa programang Get It Straight with Daniel Razon kanina, ilan sa mga panukala ni Muntinlupa Representative Rufy Biazon upang maiwasan ang smuggling at shipment ng mga iligal na droga ay ang pre-shipment inspection. Dapat anya ay sumasa ilalim na sa masusing inspeksyon ng mga kargamento sa bansang pinanggagalingan bago pa man ito ibiyahe. Kasi sa atin ngayon, sa current system, bulag tayo eh. Darating yung container van, wala tayong idea kung ano talaga laman, except yung deklarasyon ng importer. Pagdating naman sa atin dito, ang sa system natin, hindi rin naman lahat sinasubject to 100% inspection. Kailangan din anyang dagdagan ang mga X-ray machine sa loob ng BOC. Ang problema lang ay limitado ang space kung saan ito posibleng ilagay. Ang proposal namin noon, pag in-upgrade yung computer system ng customs clearance system, naka-online yung X-ray so that meron siyang oversight. Isa rin sa nakikitang posibleng gawin upang masolusyonan ang problema sa customs ay ang tuluyang pagbuwag dito at pagbuo ng isang bagong ahensya.
Samantala, sa gitna ng isyong kinakaharap ngayon ng BOC, naniniwala si Representative Biazon na may dapat managot sa kababayaang ito. Subalit hindi umano ito sapat na dahilan para alisin sa pwesto si BOC Commissioner Nicanor Faeldon. Ikaw ba, will you support yung call ng ibang mga kasama mong kongresista na pag-resignin si Faeldon? No, I don't join the call for a resignation. I've never believed in calling for someone's resignation unless meron ka talagang solid evidence of wrongdoing. At this point sa akin, wala akong nakikita pa na solid evidence that na si Commissioner Faeldon consciously allowed drugs to come in. Grace Casid, UNTV News and Rescue, Quezon City. Kinakailangan ng mapalitan ang mga X-ray scanners sa Port of Manila upang masusing ma-inspeksyon ang mga pumapasok na kargamento. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Dito sa Port of Manila X-ray Facility nakalagay ang 6 na X-ray scanners ng Bureau of Customs. Dito dumadaan ang mga kargamentong nakapila sa red lane upang ma-double check kung may kahina-hinalang laman. Ang red lane ay para sa mga importer na may questionableng track record. Dito isinasailalim sa mas masusing eksaminasyon ang shipment, pati na ang dokumento nito. Sikukumpara namin yung X-ray image dun sa dokumento. So that way, nakikita namin, na-judge namin kung merong discrepancy, kung may mali dun sa particular shipment. Ngunit ayon sa X-ray Inspection Area Project Field Officer, kailangan nang mapalitan ang mga ito upang mas maayos nilang makita ang nilalaman ng isang kargamento. Kasi yung technology namin na ginagamit is almost 10 years na. So kailangan namin ng mga equipment na yung mga bago. So kung mas maganda yung technology na ginagamit namin ngayon, siguro mas maganda yung detection. Araw-araw nasa 120 hanggang 135 ang bilang ng mga nakapila sa red lane. Matrabaho man, kailangan nilang masiguro na hindi sila malusutan ng mga smuggler. Nilinaw naman ni Morales na ang mga dumarating sa kanila ay dumaan na sa pagsusuri ng Customs Risk Management Office o RMO. Ang RMO ang nakatalaga sa pagtukoy kung ang isang kargamento ay ipapasok sa green lane o kinakailangan pang mainspeksyon. Ang pagsasaayos at modernisasyon sa sistema ng BOC ay kinakailangan anya upang matigil na ang smuggling sa bansa, lalo na ng droga. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Manila. 30 piraso ng iPhone 7 Plus ang nasabat ng mga tauhan ng Bureau of Customs sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1. Nagkakahalaga ng kabuuang 1.35 million ang mga nakumpiskang cellphone na nakalagay sa isang plastic bag. Nakapangalan ang mga ito kay Su Mia Kiao, isang Chinese na sakay ng Xiamen Airlines Flight MF819 na dumating sa bansa noong August 9. Nilabag ni Mia Kiao ang Customs Modernization and Tariff Act at ang NTC Regulation dahil wala siyang naipresentang permit sa pagdadala ng Apple smartphone sa bansa. Kasalukuyang nasa inbound room sa Terminal 1 ang 30 Apple smartphones. Iniimbestigahan na rin ng Presidential Commission on Good Government si COMELEC Chairman Andres Bautista sa posibleng mga paglabag nito noong siya pa ang hepe ng PCGG. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Kinumpirma ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre na iniimbestigahan na rin si COMELEC Chairman Andres Bautista dahil sa mga posibleng paglabag nito noong siya pa ang chairman ng Presidential Commission on Good Government o PCGG. Naging hepe ng PCGG si Bautista mula 2010 hanggang 2015 bago siya naitalaga bilang Paul Chief. Ayon kay Secretary Aguirre, nakausap na niya ang mga commissioner ng PCGG at may ibinigay sa kanyang mga dokumento. Yun yung mga possible violation of anti-graft, yung mga commissions on referred cases, yung mga possible na ghost employees, at saka maraming mga possible travel violations not in accordance with the administrative procedure. Posible anyang sa susunod na linggo ay magkaroon na sila ng report tungkol dito. Pwede rin itong magamit upang matanggal sa pwesto si Bautista. If there is an impeachment case, then dun maaaring i-file yan as an evidence during the impeachment trial.
Ayon pa sa kalihim, hahabulin pa rin si Chairman Bautista kahit magbitaw na ito sa pwesto. Bukod sa investigasyon ng PCGG, iniimbestigahan din ng NBI si Bautista kaugnay ng umano'y tagong yaman nito. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. Umabot na sa 3 bilyong piso ang nagagastos ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa bakbakan sa Marawi City. Kaya naman ang Department of National Defense o DND hihirit ng malaking pondo sa Kongreso para sa intelligence gathering at upang ipalit sa pondong nagastos sa Marawi Rebellion. Ito ang balita ni Leia Ilagan. Hihingi ng dagdag budget ang Department of National Defense sa pagharap nila sa budget hearing sa Kamara sa susunod na linggo. Ayon kay Defense Secretary Delfin Lorenzana, ito'y upang ilaan sa intelligence gathering at pagbili ng dagdag equipment. Ilan sa planong bilhin ng Department of National Defense ay ang facial recognition machine na agad na naglalabas ng datos sakaling matapat sa mukha ng isang tao. Malaking tulong daw ito sa pagtukoy ng mga terorista. Ganun din ang pagbili ng mataas na klase ng drone na maaaring gamitin araw man o gabi ang operasyon. Kailangan pa rin natin malaking pera siguro to develop our human intelligence on the ground. Kasi kailangan natin yun eh. Kung wala tayo nun, mahirap. Kailangan din aniyang palitan ang pondong nakalaan sa ibang proyekto, subalit nagamit nila sa Marawi Clash na umabot na sa 3 bilyong piso. Yung Army, I think they've already spent about mga 1.3 billion na. So, Army pa lang yun. So, hindi pa kasama yung Air Force, the Marines, nandun din. So, let's say siguro mga roughly, mga ang nagagastos natin dyan since the start is about maybe 2.5 billion, 2.5 to 3 billion na. Kinumpirma naman ang kalihim na posibleng abutin pa ng 2 buwan bago matapos ang bakbakan sa Marawi City. Tinanong namin na strict yung mga tao doon, sabi ng mga tropa, ng mga commander, sabi na mga 1 or 2 months na lang. Matagal-tagal pa rin, pero sabi nga ni Presidente, okay magmadali dahil pagka magmadali kayo na maraming namamatay sa inyo eh. Sa ika-82 araw ng bakbakan, nasa 552 na ang napapatay sa Mauti terrorist. 128 naman sa tropa ng pamahalaan at nananatiling 45 sa sibilyan. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue, Camp Aguinaldo. Tiniyak ng pamahalaan na mabibigyan ng psychosocial services ang mga internally displaced person sa Marawi City na napaulat na dumaranas ng mental health crisis. Ito ang balita ni Rosalie Pos. Napaulat kamakailan ang pagdedeklara ng mental health crisis sa Marawi City dahil sa umano'y pagpapakita ng sintomas ng mental illness ng ilang evacuees. Ngunit ayon sa Office of the Civil Defense, hindi ito dapat ikaalarma. Sinabi ni Assistant Secretary Christopher James Purisima ng Office of Civil Defense, sinisikat nilang tugunan ang pangailangan ng mga apektadong residente. And the provision of mental health and psychosocial services, including necessary medicines, are continuously being provided to our IDP. Nasa 30,000 na ang mga internally displaced persons na pinagkalooban na ng psychosocial services sa Marawi. Kabilang dito ang psychological first aid, stress debriefing at psychiatric treatments. Gayunman, walang tiyak na bilang ang OCD sa kung ilan ang dumadanas ng mental illness na nangangailangan ng mas matinding medical intervention. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Dalawang 2,818 araw o mahigit 7 taon na po ang nakalipas mula nang maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa ito ang balita. Magnitude 6.3 na lindol na italasan na Sugbo, Batangas. Mga empleyado sa ilang gusali sa Metro Manila lumikas.
Isang bahay sa Talayan Village sa Quezon City natupok ng apoy. Isang lalaki na italang patay sa sunog. Wiscovery nakikitang susi ng pre-qualifier mula sa Rizal sa pagtupad sa naudlot na pangarap. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang isang lalaki matapos sumemplang ang minamaneho nitong motorsiklo sa ginagawang kalsada sa Paniki, Tarlac. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Nagtamo ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng 20 anyos na si Cesar Domingo matapos bumangga ang minamanehong motorsiklo sa gilid ng ginagawang kalsada sa kahabaan ng Kamiling Paniki Road sa bahagi ng sitio Barangobong Balawong Paniki, Tarlac kaninang pasado alas 11:20 ng gabi. Agad nilapatan ng Pangunang Lunas ng UNTV News and Rescue Team ang biktima na nagtamuri ng paso sa kanang paa dahil sa tambutso ng motor. Tumangging magpahatid sa ospital si Cesar, sa halip ay nagpahatid na lamang sa kaniyang bahay. Ayon sa biktima, papauwi na sana siya galing sa kasiyahan nang biglang malubak ang minamanehong motorsiklo sa madilim na bahagi ng ginagawang kalsada. Ayon sa mga opisyal ng barangay, madalas na may maaksidente sa lugar lalo na kapag hindi pamilyar sa lugar ang dumadaan. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Naglabasa ng mga empleyado ng ilang pampublikong gusali matapos maramdaman ang paggalaw ng lupa. Naitala ang epicenter ng lindol sa Nasugbu, Batangas. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Niyanig ng magnitude 6.3 na lindol ang Batangas dakong 1:28 ng hapon kanina. Tectonic ang pinagmulan ng lindol sa lalim na 160 kilometers. Naramdaman ang intensity 4 sa Calapan, Mindoro, Subic, Zambales, Rosario, Cavite, Manila City at Sablayan Occidental, Mindoro. Intensity 3 naman sa Patero City, Quezon City, Makati City, Malolos, Bulacan, Cainta, Rizal at Calamba, Laguna. Naramdaman din ang mas mababang intensity sa Pampanga, Bulacan at Quezon. Naglabasan naman sa tanggapan ng Department of Justice ang mga empleyado matapos maramdaman ang pagyanig. Napuno ng tao ang oval ng DOJ. Halos 10 segundo ring naramdaman sa Senado ang lindol. Agad ding naglabasan sa gusali ang mga empleyado at staff ng mga senador at nagtipon-tipon sa Senate grounds. Bakas sa mukha ng ilan ang kaba sa naramdamang malakas na pagyanig. Naglabasan din ang mga kawani ng media at mga tauhan ng New Executive Building sa Malacanang matapos maramdaman ang pagyanig. Sa FB post ng Varsitarian, makikita sa larawan ang mga estudyante ng UST na naglabasan sa open field. Kinansela naman ng Philippine National Railways ang 3:37 PM na biyahe ng tren mula sa Tutuban, gayon din ang 5:07 PM na biyahe mula sa Alabang dahil sa lindol. Nagsagawa ng inspeksyon ng ahensya sa mga tulay at riles. Nagkansela naman ang pasok ang ilang paaralan sa Luzon dahil sa lindol. Samantala, sinabi ng PHIVOLCS na hindi nila inaasahan na magkakaroon ng malaking pinsala ang ganitong lindol dahil sa lalim ng episentro nito. Ayon sa PHIVOLCS, magkahiwalay ang pinanggalingan ng lindol sa West Valley Fault na pinangangambahan namang panggalingan ng tinatawag na The Big One. Hindi ito related dun sa magnitude 7.2 na fault na bumabagtas dito sa Metro Manila. Ito po ay related dun sa nagsabtak na plate o fracture na plate along the Manila Trench na po mailalim dito sa Metro Manila. Ayon sa PHIVOLCS, kaunti lamang ang inaasahang aftershocks. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Nasa 300 mga bahay ang natupok at isang lalaki ang naitalang patay sa sunog na naganap sa Barangay Talayan Village sa Quezon City kaninang umaga. Ito ang balita ni Joannan. Nasa 700 pamilya ang nawala ng tirahan matapos sumiklab ang sunog sa isang residential area sa Calamba Street, Barangay Talayan Village sa Quezon City pasado alas 9 kaninang umaga. Mabilis kumalat ang apoy dahil gawa sa light material sa mga bahay at malakas rin ang hangin sa lugar.
Aminado ang mga bumbero na nahirapan silang apulahin ang apoy dahil makipot ang lugar. Bukod sa makapal na usok, sunod-sunod rin ang pagsabog na narinig sa lugar dahil sa mga naiwang LPG tank ng mga residente. Samantala, isang lalaki ang nasawi matapos hindi makalabas sa kanyang tahanan habang sinusubukan itong isalba pa ang ilan sa kanilang mga gamit. Iniimbestigahan pa sa ngayon ng Bureau of Fire Protection ang sanhi ng sunog, pero suspetsya ng ilang mga residente, nagmula umano ito sa isang kapitbahay na sinunog ang sariling tahanan. Allegedly sa kandila daw na sinindihan. Sa ngayon, iniimbestigahan ng investigador namin kung sinadya ba siya or accidentally nangyari. Dito sa covered court ng Barangay Talayan Village, pansamantalang manunuluyan ang mga residenteng nasunugan. Apela nila sa lokal na pamahalaan ng Quezon City, sana ay bigyan sila ng lugar na malilipatan dahil ang karamihan sa kanila ay hirap din naman sa buhay. Napakahirap sa kalooban na ganito ang nangyari sa amin. Sana kung may sino man ang mabuting kalooban, sana tulungan naman po kaming lahat. Takbo na ako, iniwan ko yung kalakal ko. Ano po, kahit pa paano po may matitinan po kami. Kasi kahit yung mga anak ko, may mga asawa mo, wala pong mga hanap po yung mga anak ko. Sa ngayon ay inaasikaso na ng barangay at ng lokal na pamahalaan ng pagkain, gamot at iba pang pangunahing pangangailangan ng mga ito. As of now po, ang pinoprovide po lang namin yung mga necessities po nila, pagkain, tubig, at saka kung ano kailangan na gamot nila. Sa inisyal na pagtaya ng BFP, aabot sa halos 2 milyong piso ang halaga ng mga ari-arian na natupok sa sunog. John Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City. Mayong gabi, una sa atong mga balitang Prombi. Kapin sa 200 kapamilya ang mibakwit sa evacuation center sa lungsod sa Opol, Misamis Oriental tungod sa ilang gibating kahadlok sa presensya sa pipila ka armadong lalaki nga mga miyembro kuno sa NPA. Kini ang balita ni Jackie Estacion. Niabot na sa unong kagatos o 15 ka individual ang girescue sa lokal nga kagamhanan gikan sa mga barangay kung asa nakit-an ang mga armadong miyembro sa New People's Army. Sukad pa adtong Lunes kay matag adlaw usab nga panghatag ang pipila ka mga LGUs ug NGO sa mga evacuees ug mga gilutong pagkaon, tubig nga pampaligo ug mainom, mga hygiene kit ug pipila ka gamit pangtulog ang lokal na kagamhanan. Matod pa kay Opol Municipal DRRM Officer Engineer Romelo Noy, mga masuot nga sanina ang isa sa mga kulang nga panginahanglanon sa mga evacuees. Wala na kuno sila nakaandam o nakadala sa mga gamit pagkahuman nagipapahawa sila tungod sa kahadlok sa NPA. Ang among nakita is kulang sila sa used clothing kay wala man lugar sila nadala kay dali-dali man. Aduna usab kuno pipila nga nagsakit susama sa ubo, sipon ug skin rashes. Apan nakaandam ang mga health volunteers sa lungsod ug adunay saktong supply sa tambal. Samtang sa pikas na bahin na mublima gihapon ang mga evacuees sa ilang sitwasyon, luyo sa hinabang na ilang gakadawatan. Problema kay di man ginihantod lugar nga mabuhi gid dinha. Kay pag umara man gid among kuan paglaom nga among mga kuan pamilya nga makasulbad mi sa ilang mga problema pud sa ilang kaugmaon. Kadaghanan sa ilaha kay mga mag-uuma ug nabalakang dili pa mahapsay ang sitwasyon bago moabot ang panahon sa pag-ani. Apan matod kay Opol Chief of Police Randy Texon Anito na mahimo kuno nga dili na moabot sa duha ka semana ang sitwasyon. Jackie Estacion, UNTV News and Rescue, Cagayan de Oro City. Posibleng mga miyembro usab sa New People's Army ang responsable sa pag-atake sa duha ka sakyanan sa mga pulis sa Viga, Catanduanes, diin duha ka pulis ang patay. Kini ang balita ni Alan Manansala. Nakauli ng unyonal daw sa saindang hipatura si Police Senior Inspector Ernesto Montes Jr. pagkatapos na madaraini sa ospital kausa sa sinapong tama nin bala sa iyang likudan. Dara ka nangyaring pagtambang kan mga di-armas na grupo kan sudma sa Biga, Catanduanes. Marurumduman na pasado alauna nin hapon pasiring sa Bira, Catanduanes ang nagkapirang miyembro nin PNP Biga kay bahan ng 10 drug surrenderies para sa sarong pagtiripon kan may bilang suminabog sa inaagyan kan grupo. Natulos sinundan ini ni nagkapirang ribayan in Putok. Sigon ki Police Senior Inspector Ernesto Montes Jr. ang team leader nasa 20 civilian troops ang nakipagribayan sa Indanin Putok na uminabot sa 30 minutos.
Kaya po nagulat kami kasi bumalaga po yung kanilang grupo. Napakarami po eh. Kung siguro po na ano yun na yung mga initial na balita, information kanina sa social media, yun nga po, mahigit 20 po yung nakasagutan namin. Sa ngunyan, padagos pa ang imbestigasyon sa nanumbitan na insidente para pasimbagon ang may kagibo. Nagpaparahay naman sa Immaculate Hospital sa Biracatan, Duanes ang nagkapirang nalugadan sa insidente kaibahan si SP01 Marwin Divera asin ang tulong drug surrenderies na kaibahan sa ambush. Alan Manansala, Bareta, asin pagsalbar, Catanduanes. Sa 64 ka mga miyembro sa Special Weapons and Tactics o SWAT Class 2017 ang mupailalom sa Armed Tactical Offensive Training sa Davao City. Kini ang balita ni Marisol Montaño. Nagsugod na kaganinang buntag ang 45 kaadlaw nga Armed Tactical Offensive Training sa 64 ka mga miyembro sa SWAT Class 2017 sa Camp Kentin, Merecido, Buhangin, Davao City. Kabahin kini sa annual training program sa Philippine National Police sa Special Weapons and Armed Tactics o SWAT sa Region 11. Tumong niini nga mas maduhagan pa ang ilahang kahibalo sa special anti-crime fighting skills. This training is very vital. Vital in the sense that you will be in the forefront of police operation activities. So pag may nangyari, kayo agad ang unang tinatawag. Pag hindi kayang isolve ng the regular police function, it is the SWAT that comes in. Kabahin sa ilang pagabansayon ang firearms proficiency, building entry, conduct of checkpoints ug uban pang training pag adunay crisis situation. Bago napili ang 64 ka SWAT members, niagi sila sa classification ug training sa nagkalain-laing provincial offices sa rehiyon. We required each police provincial offices to send one team. Then before sending them, ipadala usab ang mga SWAT members balik sa ilang mga provincial offices pagkahuman sa 45-day training. Marisol Montaño, UNTV News and Rescue, Davao City. O na ang kinatibukan sa atong balitang Prom Day karong gabi. Ako si Victor Cosare. Maayong gabi. Sa pamamagitan ng Wishcovery, nabuksan ang pintuan patungo sa katuparan ng pangarap ng ilan sa mga mapalad na napili sa isinagawang on-ground at online auditions, tulad na lamang ng isang Wishcovery pre-qualifier mula sa Rizal. Ito ang aking balita. Walang sagot sa tanong. Itinuturing ng 19-year-old na si Mike John Lloyd Villamor ang kanyang talento bilang isang kayamanan. Papantay sa'yo. Bata pa lamang nang makahiligan ng Wishcovery pre-qualifier mula sa Rizal ang pag-awit. Sa music po kasi, ina-express mo po yung feeling mo eh. Na lahat po ng hindi mo kayang sabihin vocally, pwede mo pong kantahin. Hindi man naging maginhawa sa lahat ng aspeto ng buhay, ginagamit naman ni Mike ang talentong ipinagkaloob sa kanya para maabot ang kanyang mga pangarap. Napilitan siyang huminto sa pag-aaral gayon din ng kanyang kapatid dahil hindi sapat ang kita ng amang tricycle driver para tustusan ang lahat ng kanilang pangangailangan. Sa pag-asang maipagpapatuloy ang naiwang kurso sa kolehiyo at mabigyan ng magandang buhay ang pamilya, umaawit si Mike sa iba't ibang events at sumasali rin sa mga singing competition upang kumita. Gusto ko pong pag-aralin yung ate ko. Gusto ko pong mabigyan ng bahay po yung mga magulang ko. Gusto rin pong makapagtapos. Para kay Mike, isang malaking oportunidad ang nabuksan sa kanya sa pamamagitan ng Wishcovery. Nangako naman siya sa sarili na gagawin ang lahat para sa kompetisyong nakikita niyang daan sa katuparan ng kanyang mga pangarap. Leslie Longbowen, UNTV, News and Rescue, Philippines. At yan ang ating balita sa sports at entertainment ngayong gabi. Ako po si Leslie Longbowen. Balik sa inyo Attorney Reg and Angela. Maraming salamat Leslie at happy weekend mga kasambahay. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi.
Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.